Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At heto po, direkta na po tayo dito sa video kung saan isiniwalat na ni Senator Marcoleta sa kanyang programa dito sa Saganang Mamamayan, no? Dito sa Net25. Itong bakit nga ba hindi natuloy yung Blue Ribbon Committee noong last week, okay? The other day pala, no? Thursday yata yun, no? Thursday, pero hindi natuloy. Oh, kasi may mga barbed wire raw doon sa Senado. Hinaharangan. Oh, kasi nabalitaan ng mga Bangag 11 na meron pong bagong witnesses. Yun ngang nabanggit na Valiant 7 at yung Fearless 14. Oh, mga bagong witness po ito na nagtatrabaho di umano ito na mga dating employees ni Zaldico, no? Na gusto nang mag-testify patungkol po dito sa nakawan ng pera sa flood control na mali-malitang pera, okay? Na minimum of 500 million maletas kada hatid ng maleta. Grabe. So, ngayon, atin pong pakikinggan itong si Senator Marcoleta. Bakit nga ba hindi natuloy? Hinaharangan ba ng Bangag 11? Tapos isiwalat rin ang patungkol, di ba? Issue yung petisyon na ginawa ng isang guro, no? Na binasura nga ng Korte Suprema. Para malinawagan rin na tayo ni Senator Marcoleta, ano na ba ang status doon? Sino na ba ang pinapaniwalaan ng Korte Suprema? Ang Bangag 11 ba? O itong Cayetano Black? Dapat rin nating malaman yan. Dito lang yan, no? Sa exclusive na programa ni Senator Marcoleta. Pero bago ang lahat, guys, paki-like muna, paki-share itong video na ito sa mga nanonood ngayong umaga para kakalat ito sa taong bayan, ha? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Remember, libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan, okay? Rekta na tayo. I-play na natin kaagad itong video ni Senator Marcoleta para naman ay mapakinggan natin ang katotohanan patungkol dito. Okay, play. Wait muna. Ano bang nangyari dito? Play. Oo nga pala, marami kasi nagtatanong. Kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Sabi, tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka po. Hindi kasi marami nag-abang yung Webes. Akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig ng Blue Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Kasi Sinasabi niya ako, yung special session. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Yan yung Parang naging garrison ng hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Takot sila. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may intel? Ba't hindi naman nila sabihin sa amin? Pareho naman kami magkakasama. Senador naman kayo pare-pareho. At isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. ISAP, tsaka intelligence group ng PNP. Tsaka yung advisor ng national security. Di ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? Tsaka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na-process na mabuti. Kung totoo, hindi. Pagkatapos, mayroong mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat. So, hindi namin naituloy din dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Ayan. Nako. Sa halip na dapat nagkakaisa ngayon may watak-watak may paksyon-paksyon at may kanya-kanyang mga isinusulong na agenda. At saka Huwag ka na lumayo, Nelson. Opo. Kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, Sen, ano? Mang iba pala bilang, 22. Ina ba talaga kayong final na bilang yun? Doon sa bilang lang, hindi ba kayo magkasundo? Dahil lamang sa politika. Yun. Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Meron akong nakita post ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives.
Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun eh. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat doon of all its members. Yeah. Sabi niya, no? Ng lahat ng So miyembro may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Oo. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes kasi po. doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oo. So, sinasabi niya doon sa kanyang vlog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Oo. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba, Oo. Ang sinabi lang of all its members. Oo. Para bang hindi... Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Pinipilit Ibig sabihin, kasi. hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. ilan ang senador? Magsimula ka doon. Oo. Kasi yung Section 1, the Senate, Opo. at saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oo. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oo. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay, kamukha ni Senador Bato ay nagtatago Oho. sa kadahilan ng alam na natin. Oo. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit, yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oo. Sa mga tweet, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oo. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong, oo. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oo. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oo. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oo. ilan ang quorum base sa 22? De, 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. Sama ng loob. Siphayo siguro yan, ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lang mo, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress yan eh. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. I-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga, ma-stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po may mga gabay tayo na. gabay na at may tagubilin na ba? Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Opo. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano base ng pagbilang eh. Oh, di ba? Nung isang araw wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Diba? Nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oh, pag tinignan mo, 15 lang, at saka yung iba naman hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi. Bakit hindi ka ma-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun.
May stress ka talaga eh. Kung ako naman, nanahimik na lang ako, dinala ko yung kibo nun eh. Pagka gano'n naman. Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito. Gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, totoo. At matagalang pakikipagbakay ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun? kung yun ay makapagsasalita lang? Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ng ba yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin, ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titingnan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala man lang, sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may sapat na ebidensya. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na mayroong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nagpalitrato. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na. Akala ko sementeryo yung... Akala ko bibigyan ng mga bayarin natin. Ano security threat? Kinandado, pinadlock. Napapraning na sila eh. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din. Sa araw na kasarin lang. Kalayaan. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, three equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito. Hindi, ang hinihintay lang nila kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, sila yung pinaka-passive. Naghihintay lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petisyon ng school teacher, ginamit na nila. Ito na yung patungkol sa school teacher na binasura ng Korte Suprema. Tingnan natin kung anong reaksyon ni Senator Marcoleta dito. Kaya naman gawin yun Sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema, marami na akong nakitang ganun. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profesyon na yan, marami akong nakitang ganun. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Hindi hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. So yun, sana nga, Alam nila yun dyan. Alam nila kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Lalo na po ito, medyo malaki napisala sa usaping ito, Yung pagtatalo na yan. O saan tayo magsisimula ngayon, magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Kung hindi yung tumatayo na acting. Ay baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings, mabaliwala. Kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Halimbawa, nag-rule na. December. Kasi November, ang tagal, pero sana huwag na pabutin. Kaya nga kailangan nating lumitaw na yung ating mga inaasahang bayani na hinahanap ng pagkakataon. Tumindig na si Andres Bonifacio. O kaya naman isang makabagong... Hindi sa pamamagitan ng tabak, kundi sa pamamagitan ng pluma, ng pagsusulat, di ba?
Maraming bayani. Lahat ng larangan merong bayani. Pero darating siya sa tamang pagkakataon. Sa pagkakataong kailangan siya. Sapagkat naharap ang bansa sa pagkakahati. Ayun. At ang konsekwensya ay napakalaki. Pero saan, teka lang, ituloy ko lang, bago lang tayo mag-break, nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin, ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Ay kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan, Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain na petisyon, na magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso, yung mga dating naging Senate President, katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, si Senator Soto, Senator Migs, at si Senator Escudero, dating naging Mga Senate President yan. President. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na So, yung Senate apat o President, limang dating Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang kumikilala. Ilang ulit sila naging Senate President. Doon sa natukahan na maging acting president, kahit na 12 lamang sila. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon, pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. No, pero nakita mo, dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Pero yung tunay na layunin, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin kahit 12 lang. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Yun na nga po Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Ano na bang nangyari sa Senado? Ito yung kalagayan namin. Ngayon, alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, malamang. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing. Gano'n. Kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa na tulad natin. Kaya papasok siya. Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Pero sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks legal standing. And by that, we would have dismissed the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Wala kang epekto nito. The court decided to dispose and to decide on the merits. So, magdidesisyon siya. Mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan, ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Huwag naman po kayong magdamdam. Hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam.
wag naman yung pong masamain yung aming na para baga pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandiyan ang Korte Suprema. Tama? Gobyernong Amerikano. Ang hindi lang nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa na tayo doon. Di ba? Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant. Nandun yung talagang, kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, kay Tagulan, kay El Nino, kay La Nina, nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama na batas, yun ang desisyonan. Ayun, nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman